of heaven, the God of earth, we praise you this morning. We honor you. We worship you. We declare your name, O God, this morning. The name above every name. His name is Jesus. We welcome you this morning, Panginoon. And we acknowledge your Lordship, God. And we declare and we pronounce that you are God. The God of heaven and the God of earth. We worship you this morning in spirit and in truth. We give you glory, we give you honor, we give you praise. We will shout and rejoice unto you, God, this morning. Because you are God. We want to thank you, God, this morning, Panginoon, for everything that you have done for us, Lord. We thank you for your provision. We thank you for your healing. We thank you for your protection. We thank you for your presence, Lord God, this morning. Holy Spirit, we welcome you this morning, Panginoon. We need you. Move among us. Dwell in us, O Lord. Teach us, Lord God, and speak to us, Panginoon, this morning. We want to be with you, God, because we believe you are with us. Lord, this morning we pray, Panginoon, use us mightily to your glory. Bless our service, Panginoon, this morning. And let your name be glorified, Lord God. This is for you, Lord God. We want to serve you. We want to worship. We want to praise you, God. We love you, Jesus, with all of our hearts, with all of our souls, with all of our mind, with all of our strength. You are my God. Hallelujah. Yes, this is for you, God. And we thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Hallelujah. Working in this place, I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, Lord. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you.
is who you are. Oh yes, Jesus. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you. Everybody say that is you are. Oh, Jesus. We worship you, God. We honor you, God. He said, the name above every name. He's the name above every name. He's always present. His name is above disease. His name is above depression. His name is above loneliness. His name is Jesus. He's there in the middle of the storm. He's there in times of need. He's there in the difficult hour. He's always present. We magnify you, Jesus. We glorify you, Jesus. The King of majesty, the King of glory, our healer, our miracle worker. Oh, you're the light of the world. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, we give you honor. We worship you, Jesus. Oh, hallelujah. He's always present. He's always there. The name above every name. Do not fear. God is with you. He is with us. He is Jesus. He is Jesus. Hallelujah. He is Jesus. The name above every name. You alone, there's no one like you, God. There is no one like you. There is no one like you, Jesus. Oh, hallelujah. We praise your name, God. We honor you. We declare your name, God. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, Lord.
is who you are. That is who you are. Oh, we thank you, Jesus. Oh, we glorify you, Lord. You are the way maker, oh God. Thank you, Jesus. We honor you, God, this morning. And we worship you. We declare your name. We lift up your name on high. Sabi mo nga, Panginoon, do not fear, because I am with you. Do not be dismayed, because I am your God. I will help you. I will strengthen you. And I will uphold you in my righteous right hand, God. We thank you for your word, Lord God. We thank you for your word, Lord God. Continue to surround us with your glory, Lord God. Surround us with your presence. Continue to guide us, fill us, anoint us, Lord God. And teach us, Lord. Thank you so much. You are always present, Panginoon. You are the omnipotent God, the omnipresent. You alone. You are with us. You are with us, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Glory to your name, God. Glory to your name. Hallelujah. Let us continue to celebrate. Let us continue to rejoice. Sing, shout, and clap your hands to the Lord. Let us praise His name together. Hallelujah. God is good. Amen. God is good. Hallelujah. We thank you, Jesus. You are really, really good, Lord. You alone, and there's no one like you, God. Hallelujah to your name. God is good all the time. He put a song of praise in his heart, oh mine. God is good all the time. Amen. Through the darkest night, His light will shine. Everybody say, God is good. God is good all the time. God is good all the time. Song of praise in His heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley, God has thousands around. And do not fear, He will
for me. My life is in your hands. Then through the eyes of faith, I will clearly see God is good all the time. You put a Song of praise in His heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. With a loud voice, God is good. God is good all the time. We put a song of praise in His heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. He's so good. God is good. He's so good all the time. Yes, for the Lord is our power. Amen. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a deep evil tower, He will crush the devourer, and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In the deep evil tower, He will crush the devourer, and bring the power of darkness. For the Lord is my tower. For the Lord is my tower, and He gives He the power to turn down the works of the enemy. In the deep evil tower, He will crush the devourer, and bring the powers of darkness. Blessed be the name of the Lord our God. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most. For the Lord is my tower. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In the wonderful tower, He will crush every power. and bring the power of darkness underneath. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In the deep evil tower, He will crush the devourer, and bring the powers of darkness underneath my feet. And bring the power of darkness underneath my feet. And bring the power of darkness underneath my feet. Hallelujah. Thank you, Jesus. We won the victor's crown to be known. Hallelujah. We thank you, Jesus. We are more than conqueror, God. We are more than conqueror, God, through you. Thank you, Jesus. In Jesus' name. Everybody say, Amen. Woo. Magandang umaga po sa ating lahat.
At ganun na nga po, nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon sa patuloy na pagbibigay niya ng lahat ng pangangailangan naming pamilya ngayon po. At nagpapasalamat nga rin po ako sa Panginoon sa knowledge and wisdom na pinagkakaloob niya sa akin sa pag-aaral ngayon. Although online class, nagpapasalamat ako kay Lord dahil maayos naman po yung mga nakuha kong marka nung last grading na nagbigayan po ng card. At nagpapasalamat din po ko sa knowledge and wisdom na natatanggap syempre ng mga kapatid ko sa pag-aaral din nila. At nagpapasalamat nga rin po kay Lord sa kalakasan na binibigay niya na kahit madaming gawain, nakakaya naman po tapos nagagawa ng maayos. At nagpapasalamat din po kay Lord sa kalakasan na binibigay niya kay Mama at kay Papa sa pag-iingat sa kanila sa pagtatrabaho. Tunay nga po napakabuti ng Diyos ng bawat isa sa atin at tunay po na karapat dapat siyang papurihan at itaas. Yun lamang po, to God be the glory. Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Tunay ngang isang muling pribilehiyo na makapaglingkod po sa Liano Christian Community. At sa kabutihan ng ating Diyos, ako po ay makapagmiministeryo sa inyo muli. Na malapit po sa aking puso, no? Salamat po sa ating Diyos. Salamat po sa pag-imbita ng ating butihing pastor, si Pastor Nereo, muli sa aking pagpapahayag ng salita ng Diyos sa Liano Christian Community. So, simulan po natin sa isang maikling panalangin, mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na may likha ng langit at lupa, kami ay sumasamba at pumupuri o nagpupuri sa inyo, Panginoon. Salamat po sa pagkakataon na ito na kami ay muli, O Diyos, makapakikinig ng iyong salita. Lord, ang tanging dalangin po namin ay Ikaw, O Diyos, ang matanghal at maparangalan sa aming kalagitnaan. Kahit physically, malayo po kami sa isa't isa, but Lord, spiritually, by heart, O Diyos, and even in our mind, O Lord, we are one, and we have one Spirit, one Lord, one God, na aming tanging masasamba sa oras na ito. Lord, kami po ay lumalapit sa inyo ng may kababaang loob. Inaamin ang aming mga kasalanang nagawa laban sa inyo. Panginoon, patawarin niyo po kami kung kami man ay nagkasala, O Diyos. Linisin niyo po kami, baguhin niyo po kami. At patuloy na hulmahin, O Diyos, ayon po sa inyong nais, sa inyong kagustuhan, sa inyong kalooban, Panginoon. Patawarin niyo po kami at nais po naming baguhin at wag nang ulitin pa ang mga bagay na ito, O Diyos, na nakasasakit ng iyong kalooban at lumalabag, O Diyos, sa inyong nais. Patawarin niyo po kami. And thank you so much for you are faithful and just to forgive us. Thank you so much. And right now, as we listen to your word, O Lord, let the power of the Holy Spirit, O Lord, dwell among us. Let the power of your word, O God, ay maisapuso po namin at higit sa lahat, maisagawa po namin. Lord, we admit that without you, we are nothing, O Lord. At ang inyong nais, O Diyos, sa bawat anak po ninyo ay manatili sa inyo, manatili sa inyong salita, manatili sa inyong pagmamahal, pag-ibig, O Diyos. At yun po ang aming desire, O Diyos. Ang aming hangad, O Diyos, ay manatili sa inyong presensya. Lord, as we once again, O Lord, listen to your word, may your words be upon us. Teach us, mold us, O God. Be our preacher this morning, O God. And let you alone be praised and let you alone be glorified, O Diyos, sa umaga pong ito. Truly, O Lord, this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Thank you so much, O Lord. All the praises, all the glory belongs to you in the mighty name of Jesus. Everybody say, Amen, Amen, Amen. Glory to God. Magandang umaga po sa bawat isa po sa atin. Nung ako'y minensahe ng ating butihing pastor, si Pastor Nereo, regarding sa
muling pagkakataon na makapag-share po sa Liano. Well, of course, hindi ko na ito tinanggihan. So, basta kayo. Kung ako po ay talagang available din po. So, salamat po sa ating Panginoon dahil virtual din, sa convenience din po sa ating tahanan, maari po nating, maari ako po personally ay makapag-abot sa inyo, makapag-ministeryo sa inyo. Now, ang inyong tema ay level up in Christ. Let me ask you, how many of you are ready to go to your next level? Ulitin ko po. How many of you are ready to go to your next level? Wow. Hopefully, tayong lahat. Well, you know what? It depends on our attitude. And it depends on you, kapatid. Depende sa atin. Now, the question is, no, ang ating paghahangad ng ganito ay base sa ating pagtanggap kung tayo nga ba ay naghahangad at nagnanais na umunlad at bumuti at lumago pa ang ating buhay pananampalataya, because life is a choice, no? At tayo ay laging humaharap sa pagpipili. Kaya my question is, are you going up to the next level? Or you're getting down? Or baka naman ay we're going nowhere? May tatlo tayong maaring direksyon na maaring puntahan. Going up, who are this kind of people? These are the kind of people that they are willing to increase, escalate. They are willing to rise up. No, they are improving or excelling. No, they don't stop to grow or to improve. Sa Tagalog, no, sa ating wika ay umaangat, lumalago. I like this word, no? Yung mamanhik. Dito nanggaling din po yung salitang nating nalaman na pamanhikan. So namamanhik kasi yung nung unang panahon, yung mga tahanan po natin, yung mga bahay, meron pong stilts o meron pong silong. So literally, namamanhik o umakyat ang mga tao para manligaw o hingi ng kamay ng anak na kanilang liligawan. Now, tayo po ba ay nasa ganoong klaseng attitude? Are we in an attitude of going up? Or meron tayong tendency sa pag-uugaling we go down? Well, to tell you the truth, no, na tayo dumadaan din sa ganitong stage of life na kung saan ay we decrease, we fail, and there are times of stopping of growing. Mayroong spiritual declining or breakdown. O ito rin yung tinatawag kong spiritual stagnancy. Bumabagsak. So kung kabaliktaran na namamanhik ang iyong buhay pananampalataya, mayroon naman nananaog. No? Kaya mayroon salitang panhik, panaog. No? Nananaog tayo. Ibig sabihin, we go down. Bumabagsak tayo. Pero it's up to us, no, kung tayo'y mananatili sa ganong klaseng attitude. Or are we in a stage, or I could say an attitude that we are going nowhere? Anong klaseng tao ito, yung going nowhere? They don't have a sense of direction. They don't know what to do. Ito yung mga taong ligaw, lito. Di alam kung anong gagawin. Hopefully, yung mga pangalang lito ay hindi po nalilito. Pero ganun pa man, tayo bilang mga mananampalataya, maaring dumadaan tayo sa ganitong stage ng buhay. Pero wag tayong nawa lumugmok sa ganitong kalagayan. So ito ang mga stages sa ating buhay na maaari nating pagdaanan. Subalit, mga kapatid, habang tayo ay tumatagal sa buhay pananampalataya,
Alam niyo po ba, mas mainam na tayo ay magkaroon ng go up attitude. A heart of willingness to level up. Ugaling naghahangad na mag-level up. Well, to tell you the good news, mga kapatid, no, may mabuting balita. You know what? It is God's desire for us to be fruitful and multiply. If you're going to multiply, well, it means you are going to move forward. You are leveling up. It means you should be accomplishing or going into a new levels of fruitfulness all the time. Well, mismong si Jesus binanggit ito na makikita natin hangad ng Diyos na ang kanyang mga anak ay hindi magkaroon ng spiritual stagnancy but rather magkaroon ng go up attitude, a leveling up. In John chapter 15 verse 8, it says, no, sabi dito, "This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciple." At ito ang sabi na, ito ay para sa karangalan ng ating Diyos na kayo ay magbunga. No, kayo ay magbunga upang maipakita ninyo na kayo ay mga lingkod ng Diyos. This is a mark of God's disciple, that we are fruitful. As you can see, God desires for His disciples or for His followers to move forward, to level up, no? To increase, to escalate. No? There's always a room for improvement. Kaya going back to my question, no? Sino po sa atin dito naghahangad ng level up? Diba? Marami nang nagtataasan ng kamay. Well, again, it's your decision. No? It's your decision to level up. Now, let us look ang ating text sa umagang ito, which comes from 1 Thessalonians chapter 4, verse 11 to 12. So, ito yung binigay sa akin text. Pero nais ko po tingnan ang kabuuan ng unang Thessalonica. So, let us read first 1 Thessalonians chapter 4, verse 11 to 12. Basahin ko po sa Tagalog. Verse 11, "Pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik, harapin ninyo ang sarili ninyong gawain, at magpagal para sa sarili ninyong ikabubuhay, gaya ng bilin namin sa inyo. Sa ganitong paraan ay gagalang kayo ng mga di mananampalataya at hindi kayo aasa kanino man." Now, let me give you a short background. Anong nangyari dito sa Thessalonica? Well, makikita natin yung sa Book of Acts, Acts chapter 17 particularly. So dito nagsimula yung ministeryo ni Pablo kasama ni Silas papunta sa lugar po ng Thessalonica. Ang Thessalonica ay bansa na kung saan ay a Greek country, no? So Greek-speaking country sila. And then also knowing Greek or Greek country sila ay kilala din sila for being religious. So sobrang religious nila, napakarami nilang templo. And even sa gulat din ni Pablo, meron pong isang templo na empty. No, empty siya. At ang nakalagay po doon into the unknown God, or to the unknown God. Wow. So na-surprise doon si Pablo, but he take this opportunity, no, na okay, to the unknown God. Then I will show you the real God. So nagmensahe doon si Pablo kasama ni Silas. And then, you know what, for almost a month, di po sila nagtagal doon, kailangan nilang umalis kasi dahil doon sa matinding persecution. Now, dahil na-miss ito ni Pablo, itong Thessalonica, according to chapter 2, no, talagang napamahal din siya. At siya ay tinuring na isang pamilya doon. So, he is very close to these brothers and sisters in Thessalonica. Kaya,
sinugo niya doon si Timoteo para alamin ang sitwasyon. At makalipas ng mga ilang araw, bumalik si Timoteo na may magandang balita. Sabi ni Timoteo, alam niyo po ba, Pastor Paul, no, kahit sa gitna ng kanilang persecution, kahit sa tindi ng kanilang pagsubok po doon, alam niyo po, faithful po sila. Wow! Tuwa-tuwa si Pablo. Kaya yung chapter 1 up to chapter 3, it's a celebration of faithfulness ng mga mananampalataya sa Thessalonica. Ito yung unang section. While chapter 3 hanggang chapter 4 and 5, no, ito naman ay pagbibilin ni Pablo at paghihimok sa kanila na magpatuloy pa, pag-igihan pa, pagsikapan pa nila. Kasi meron na sila nun. No? Meron na silang katapatan, yung allegiance nila sa Diyos, hindi na sway kahit sa gitna ng pagsubok. Ang ganda pong ganda pong tularan itong mga mananampalataya ng Thessalonica. And what's so admiring about this Thessalonian church, even their love for brothers and sisters, ay ganong katindi. Ito'y pinakita nila sa mga Macedonian brothers and sisters po doon. Now, sinabi pa ni Pablo, sige, pagbutihan niyo pa ang inyong pag-ibig. Okay? So, ganito po ang nangyayari. Pero ang sitwasyon ng Thessalonica, kahit sa ganong klaseng kalagayan nila, dahil sa dami ng templo doon, dami ng mga religious groups doon, isa sa prominenteng templo po doon ay yung templo po ni Aphrodite, na kung saan ang mga taong sasamba po doon should exercise ipapakita nila ang kanilang pagsamba sa pamamagitan ng sexual intercourse. Wow, imagine that, no? So meron pong ganong templo. So sasamba sila doon, but in a sense na kailangan nilang mayroong mga sexual activity within the staff or the ministers or whoever there para sambahin ang kanilang god or goddess of ng Aphrodite. Now imagine that kind of Pero here hinihimok ni Pablo na magpatuloy pa, increase, level up. Even you're already doing it, ituloy nyo pa at i-increase nyo pa. Kaya pagdating sa chapter 4, in our main text this morning, verse 11, sabi dito, pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik. No, may mga maraming beses na inuulit itong bagay nito, pagsikapan, more, yung mga salita, sige pa, tuloy pa. No? So, wow, grabe po. No? So, these people are so admirable that they are really, itong si Pablo, he really wants these people of God sa Thessalonian to level up, to increase more and more. Probably, kung ilalagay natin sa ating context ngayon, so why ngayon bilang mananampalataya, hindi naman tayo pagkatapos nating tanggapin si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas, ay naupo na lang tayo doon sa ating tumba-tumba, hayahay na buhay at sasabihin natin, wow, this is life. This is a Christian life. Pero no, hindi. We are still on earth. Hindi naman tayo kinuha agad ng Diyos at nandun na tayo, na nag-i-enjoy ng kalangitan pagkatapos natin tanggapin siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas. While still on earth, we need to do something. And one of that is to level up, to increase, or we call it to grow. Mamuhay ng buhay sa buhay pananampalataya. And probably we're thinking, why? Why we need to level up? Why we need to level up? Now, God is leading us to a life that is pleasing to Him, not pleasing ourselves, di po ba? Now, the first thing, ang unang bagay, why we level up,
mababasa natin sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 1. Let me read. So sabi po sa unang Thessalonica, chapter 4, verse 1, additionally then, brothers and sisters, we ask and encourage you in the Lord Jesus that you have received instruction from us on how you should live and please God. As you are doing, do this even more. Do this even more. Ano daw yung gawin pa ninyo ng mas maigi? Ito yung sabi niya, that as you have received instruction from us on how you should live and please God. No? Why do we have to increase more, do even more? And what is this? To please God. Why we need to level up? Because we want to please God. In order to please God. Yun ang major goal natin, mga kapatid, kung bakit tayo lumalago. Of course, God is leading us to a life that is pleasing to Him. Pero ang direction pa rin ng paghangad natin na maparangalan ay hindi ang ating sarili, kundi ang Diyos. Alam niyo po, may mga taong nagsisikap na mag-level up or to improve because they want to prove something. Well, sa kabilang banda, maaring admirable ito. Dahil nakikita ni natin silang nag-excel. Pero kung ito ang sentro lang ng kanilang buhay at wala nang bahagi ang Diyos sa kanilang buhay, well, there seems to be a problem. And maaring hinahalo nila buhay sa isang matagumpay na buhay and then there's God. Pero which goes first? Alin ang nauuna? O alin ang mas nakaaangat? Well, as a Christian, mas nauuna ang ating Diyos. And this is our human tendency. Now, we want to improve because we want to prove na meron tayong maibubuga. And we want to please ourselves. That's our human tendency. Pero as a Christian, as we follow to ang ating Panginoong Diyos, we discover that it should be more of God, less of us. More of God, less of us. Ibig sabihin, nais natin improve sa ating buhay, nais nating lumago, that's good. But, gagawin natin yon, mga kapatid, because we want to please Him. Another thing, mga kapatid, why do we need to level up? Well, in 1 Thessalonians chapter 4, verse 3, ang sabi naman po sa verse 3, for this is God's will. Ayun, take note of that. No? For this is God's will. Your sanctification, that you keep away from sexual immorality. No? So second thing, why do we need to level up? For it is the will of God. Dahil ito yung kalooban ng Diyos sa atin. Well, from the very beginning, ito na ang nais ng Diyos sa kanyang mga anak. Simula nung nilalang ng Diyos ang unang tao, sila Eva at Adan. As you can see, one of His mandate sa tao, sige, go and multiply. Nais ng Diyos na sila mag-increase, lumago. So there's an essence of increasing. Well, of course, dadalawa lang ang population ng tao nung unang panahon, kaya they need to increase. No? Dahil ito naman din ang kalooban ng Diyos as the history goes, makikita natin ang nais ng Diyos sa kanyang mga anak ay talagang umunlad, mag-level up. It is the will of God. And one of the particular will of God na binanggit po dito sa verse 3, it is, for this is God's will, your sanctification. Another word for sanctification is holy. Ito yung nabanggit na ni Pastor Nereo as I watch nung mga previous videos ng preaching nung sinimulan po itong topic na ito o temang ito.
So, holiness. Well, ang meaning ng holiness, no, originally is to set apart. To set apart para po sa particular na tungkulin natin alang-alang sa Diyos. We are being set apart for God. No? That is holiness. Ang holiness ay hindi maaring diktahan ng kanyang tindig, ng kanyang forma, ayos, pananamit, kung gaano kaswabe ang buhok, no? Hindi rin sa itsura, sa anyo, kung ano ang dala-dala. May dala siyang Biblia, banal yan. Kung hindi, no? Ang kabanalan ay nakikita ito sa pamumuhay. No, nakikita ito sa pamumuhay at pananalita. Kaya yung ating kabanalan ay dapat nakikita sa ating mga gawa. And this is a new kind of level of life. A life that is holy. Well, yan, which means set apart for God's purpose. Hindi ito nadidiktahan ng panlabas na anyo, kundi ito'y nakikita sa ating mga gawa, sa ating mga kinikilos. We need to level up, mga kapatid. We have to level up. If not so, mga kapatid, the third thing why we need to level up, if not so, we are rejecting God. Yes, you heard me right, no? We are rejecting God. Why? Basahin po natin 1 Thessalonians chapter 4, verse 8. Simulan ko po sa verse 7. For God has not called us to impurity, but to live in holiness. So you see, tinawag talaga tayo ng Diyos sa kabanalan. This is a new kind level of life. Verse 8, consequently, anyone who rejects this does not reject man. Anyone who reject this, ang tumanggi sa mga bagay na ito, ay hindi tumatanggi sa tao. Maring may mga ginagamit ng mga tagapagsalita para paalalahanan, be holy, but anyone who reject these words or these truths, hindi nila tinatanggihan yung tao, kundi, sabi dito, but God, who gives you His Holy Spirit. So you see, mga kapatid, if we do not level up, we are rejecting God. Yes, we are rejecting God. In other version, it says, therefore, anyone who refuses to live by these rules is not disobeying human teaching, but is rejecting God who gives His Holy Spirit to you. Yeah, there should be an attitude of level up. The moment you receive Christ, it doesn't stop there. Nakita niyo yung proseso? You need to continue your journey in Christian life. No? Nagpapatuloy. Amen? So, palapakan natin ang ating Diyos regarding doon. Purihin ang ating Panginoon. Now, let me share to you, yung mga practical things. What are the things in our life that we need to level up? So, kung nakita natin, ito pala ay kalooban ng Diyos, ito pala ay paraan para maparangalan, to please God, and we don't want to reject God. So, what are the things that in our life that we need to level up? Well, marami po yan, di po ba? So, ang buhay pananampalataya po naman natin ay hindi nahinto, kundi nagpapatuloy. So, the story continues, sa buhay pananampalataya natin. And alam niyo po ba sa journey, sabi nga nila, ang buhay pananampalataya ay paglalakbay. At sa bawat paglalakbay, meron tayong nakakasalubong at nakakaharap ng mga iba't ibang klaseng daan. Minsan kailangan nating dumaan sa lubak ng pagsubok, kailangan natin dumaan sa pag-akyat ng paghihirap, Minsan dumadaan tayo sa ginhawa. Everything smooth sailing, and then of course,
dumadaan tayo sa iba't ibang daan ng buhay na ito. Pero there are times that we need to slow down. There are times we need to slow down. Hindi kailangan magmadali. No? I call this thing a slow principle. No, slow principle. Leveling up sometimes doesn't need to rush. Di kailangan magmadali, di kailangan mauna. Hindi naman ito unahan. Hindi tayo paunahan, mga kapatid. No? Hindi naman nangangahulugan yung mga pastor natin na tagapagsalita, nauuna yan. No. Hindi unahan ang buhay pananampalataya na tulad nating ginagawa sa computer or virtual games, di ba? So minsan kailangan pataasan ng level para mas malakas. Sa ating mga buhay sa ating buhay Kristiyano, hindi pagalingan, pataasan. No, hindi payabangan. Kundi lahat tayo, of course, ay pantay at lagi nating isaisip na ang bawat isa ay mahalaga. No? Magandang sabihin yan sa iyong kasama sa inyong tahanan. Sabi mo sa kanya, ikaw ay mahalaga, kapatid. Amen. No? Ikaw, ang bawat isa sa atin, mahalaga. Now, again, sometimes we need to slow down. We need to take it slow. No? Sapagkat sa pagbagal din natin, makikita natin ang detalye ng ating buhay. At maari nating manamnam ang bawat detalye ng ating buhay. Tulad ng aking karanasan nung ako'y nagmamaneho kasama ng aking asawa. Kapag may tinuturo yung aking asawa with a high speed, at sasabihin, ang ganda nun, no? Hindi ko na nakikita agad na sana. Kasi, ayun nga, mabilis kami. O kaya, minsan, naghahanap kami ng makakainan right at that moment. Tapos, sa pagdaan namin, mayroon palang ganito. Wala, nalagpasan tayo. Alam niyo naman, mahirap minsan mag-park. Lalo na kung walang space na pagpaparkingan. Kaya, ayun, we need to slow down. Sometimes, in slowing down, we see details in life. Slow principle. First one, S, stands for standard of living. Sabi nga po natin, standard of living. Amen. Standard of living. We need to work on our standard of living. In verse 7, sa ating teksto, look at this. Ano po ba ang pamumuhay ng mga mananampalataya sa Thessalonica? For God has not called us to impurity, but to live in holiness. And that is standard of living. Living in holiness. Living to please God. Living namumuhay sa kabanalan. So we need to work on our life. Yung standard of living natin. Nung wala pa tayong Kristo sa ating buhay, meron tayong ibang standard ng buhay. Pero ngayon, bilang mga mananampalataya, meron na pong greatest standard on how to live our life. And that is according to the Word of God. So, to work on our standard of living, we should always seek the Word of God. Ito po yung nagsisilbi po nating nagsisilbi po nating direksyon, tamang direksyon ng ating buhay. No? Ito po yung nagiging mapa po natin. No? Kung hindi ka pa nakontento sa mga libro, di ba? Meron na ring electronic eh. Hopefully, sa bawat isa sa atin, may mga cellphones dapat mayroong Bible applications dyan. And meron nga Bible application, buksan naman ninyo, basahin ninyo. Pero ako, I would still prefer paper. Iba pa rin yung meron kang nahahawakan at naigaglance. No? Again, standard of living. So, the slow principle ay una sa lahat ay ayusin, itama natin ang ating buhay. Sabi mo sa kasama mo, ayusin mo ang buhay mo.
Standard of living. L stands for love principle. Love principle. What's so admiring about these Thessalonian brothers and sisters, now in verse 9, ito po ang binanggit, no? Verse 9. About brotherly love, you don't need me to write you because you yourselves are taught by God to love one another. Antindi po, no? Sabi ni Pablo, alam nyo ba, regarding sa brotherly love, sa pag-ibig, alam nyo, hindi ko na kailangan sulatan pa kayo. Dahil ang Diyos mismo ang nagturo niyan sa inyo. No? Hindi, ang Diyos mismo nagturo sa inyo. So, ibig sabihin, ma-imagine natin dito na talagang pinaiiral, no? Nakikita sa buhay ng mga mananampalataya doon ang pag-ibig na itinuro ng Diyos sa kanila. At ito ang very admiring sa Thessalonian Church. And ito ay maganda ring paalala sa atin, no? Do we exercise? Do we show love of God sa bawat mga kapatiran at mananampalataya, no, na ating nakakasalamuha araw-araw or sa ating mga church members? Do we exercise the love principle, which is unconditional and which is sacrificing? Ang pag-ibig sa kapwa ay hindi naghahanap ng kapalit. Love is not in spite, love is not because of, no, because of, mahal kita dahil sa mayroong condition, but you love them in spite of. At maging even if, kahit na, no, in spite of, sa kabila ng ganito, sa kabila ng ganyan ka kapatid, mahal kita sa ating Panginoon. Even though, kahit na ganito ang ginawa mo, kahit na, mahal kita sa pag-ibig o sa pagmamahal ng Diyos. Love, L stands for love principle. Sabi dito, tuloy ko po, no? Verse 10, indeed, you already show your love for all the believers throughout Macedonia. So sabi dito, actually, no, pinapakita ninyo ang inyong pagmamahal sa buong bayan ng Macedonia. Pero ito pang matindi dito. No? Let me go back. Verse 10. But we encourage you. Na brothers and sisters, to do this even more. Wow. To do this even more. There's meron pong paghahangad at paghihimok pa na, sige pa, tuloy nyo pa at i-improve nyo pa, you do it in the next level. No? Love people to the next level. Sabi nga ng isang kilalang artista na comedian, to the highest level na to. No? No? To the highest level. Ibig sabihin, gawin natin ang makakaya natin sa tulong ng ating Panginoong Hesus to the next level to love others. Next, O stands for outlook in life. Verse 13. Bagamat ang ating text is from verse 12, pero what's so interesting about this text, no? So, yung chapter 4, verses 1 to verses 12, ay ito yung mga practical teachings or advice ni Paul how to live pleasing to God. Or ito rin ay pagtawag sa buhay ng may kabanalan. Now, pagdating sa verse 13, in-address dito ni Paul ang concerns ng mga Thessalonian brothers and sisters. Why? Well, of course, sila'y dumaan sa matinding persecution at marami sa mga Kristiyano sa Thessalonian ay namatay, no, sa matinding persecution nila. Now, ang tanong ng mga Thessalonian brothers and sisters na nabubuhay na ngayon,
Pablo, paano na ngayon yung mga namatay? Ano na mangyari sa kanila? No, so anong gagawin namin? So sila ay lubhang nalungkot. Yung pighati nila dahil doon sa kamatayan ng kanilang mga mahal sa buhay. Now, ito ang comforting word ni Paul. Verse 13, we do not want you to be uninformed. Ayaw namin kayong mawalan ng tamang impormasyon. Brothers and sisters, concerning those who are asleep, when we say asleep, ito rin yung mga namatay, so that you will not grieve like the rest who have no hope. Yung mga matinding pighati na kanilang ginagawa dahil sa kamatayan ng kanilang mahal sa buhay ay nagpapakita na tulad ng ginagawa na ilan na para bang walang pag-asa. Verse 14, for if we believe that Jesus died and rose again, in the same way through Jesus, God will bring with Him those who have fallen asleep. Okay, pinapaalala ni Pablo, in short, don't lose hope. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. And this is a kind of outlook in life. No? Sometimes we don't know what the future holds, no? Ano ang ating harapin. Itong dumating na pandemyang ito ay lalong na magnify yung uncertainty of life. Na dati ay everything's well, may trabaho ka, meron kang pinagkakitaan, and then all of a sudden, nung nagkaroon ng lockdown, at doon natin napagtanto, naku, walang katiyakan ng buhay. No, lalo pang na-magnify ito. Bagamat alam na natin nung una na wala ngang katiyakan ng buhay, pero ito, mas lalo po siyang pinatindi. So with an uncertainty of life, the damage tuloy ngayon, nasisira yung ating outlook in life. Iba po ang nagagawa ng isang taong merong tamang perspektibo. We need to correct our outlook in life, mga kapatid. No? Kailangan nating baguhin ang ating pag-iisip. Tulad ng sinabi ni Pablo sa Romans chapter 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. This is magkaroon ng transformation sa inyong pag-iisip to have a right perspective or outlook in life. Make it our goal, mga kapatid, na kung saan ay nagnanais na tayo ay magkaroon ng tamang o positibong pananaw sa buhay. Paul is talking about the future hope in Christ. And when I said outlook in life, I mean our perspective, our point of view in this life, right, and in the future. Let me ask you, mga kapatid. No? Do you have hope in life? Do you have hope in life? I hope so, mga kapatid. No? May pag-asa, mga kapatid. May kasabihan nga tayo, no, habang may buhay, may pag-asa. Pero ito pang mas matindi, mga kapatid, no? Habang may buhay na kay Kristo, may higit at mas tunay na pag-asa. Ang tunay na pag-asa ay manggagaling lamang sa ating Panginoong Diyos, na siyang pinagmulan, na siya ang pinanggalingan ng tunay na pag-asa. So as you can see, nung si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo, no, hindi siya nanatili sa ganong estado, kundi pagkatapos ng 3 araw, siya ay nabuhay na magmuli. It's a remarkable event that gives us hope. That gives us hope. At ang Diyos ay muling nag-ascend sa kalangitan, anong nangyari? Iniwan niya ang banal na Espiritu. And this through the Holy Spirit again gives us hope in the future.
It's all about right perspective. Para may isa akong nakitang illustration na isang lalaki na stranded sa isang isla ng napakatagal na. And then all of a sudden, meron po siyang nakitang bangka. Sabi niya, wow! Sabi niya, it's a boat! Finally, it's a boat. Well, hindi niya alam, doon sa bangkang yon, merong isang lalaki din na nasa bangka. At itong lalaki din na to, na-stranded sa bangka ng napakatagal. No? At siya'y inaanod, na hinahampas ng malakas na alon at mataas na alon. And then, when he saw the island, sabi niya, finally, an island. So you see, a perspective in life. Hindi natin alam minsan kung ano ang sitwasyon ng buhay ng bawat isa. So it's a matter of perspective in life. How do we look yung situation sa ating buhay? So how do you see this pandemic? How do you see when you face any forms of problem? How do you face sickness? No? What is our outlook in life? We need to slow down. Again, kailangan din nating pagbulay-bulayan ang ating pananaw sa ating buhay. And lastly, mga kapatid, to complete the word slow, the slow principle, W stands for work ethic. Work ethics. Our main text, verse 11 to verse 12, it says, to seek to lead a quiet life, to mind your own business, and to work with your own hands as we commanded you. I want to emphasize that, no, mga kapatid. And to work with your own hands. Working with our own hands. From the very beginning, no, God is a working God. And being a working God, no, nung nilikha niya ang mundo, so siya ay nagtrabaho sa loob ng 6 na araw. And then, when He created man, the first man and woman on earth, ay hindi niya naman hinayaan na itong dalawang ito, paduyan-duyan lang doon, pasyal-pasyal lang, no? Gala-gala lang, hayayang buhay. Hindi. Pinagtrabaho niya rin. Sabi niya, sige, go and subdue the earth. Okay? So, manage the earth. No? Mayroong trabaho. So, importante sa ating buhay din na hindi rin tayo basta-basta hayahay ang buhay. No? Kundi ang ating buhay din ay meron din po tayong pagpapahalaga sa paggawa at pagkilos. Why? Ang pagtatrabaho, pagkilos ay nagpo-produce po ito ng productivity in life. Nagiging productive po ang ating buhay. No, kapag tayo kumikilos, nagtatrabaho at gumagawa, we work with our hands, no, we become productive. And not only that, we are not just only being productive, but it also build our dignity. No, nakapagbibigay po ng dignidad ang isang taong merong silbi. No, kumikilos at gumagawa, meron po siyang bahagi sa buhay ng kanyang pamilya o ng kanyang kinagagalawan. No, meron po siyang saysay. No, kapag ang isang taong kumikilos, no, nagiging produktibo at tumataas yung dignidad niya sa kanyang sarili. Naalala ko nung ako'y nagtrabaho, nung ako'y nagsimula ng magtrabaho at kumikita, nagdagdag po ito sa akin ng dignidad dahil nakakatulong na ako sa aking mga magulang. Kaya ito'y hamon din sa bawat isa sa atin, sa mga kabataan. No? Work. Magtrabaho, kumilos. Sabi nga nila, galaw-galaw para hindi pumanaw, kilos-kilos para hindi maubos. Maubos ang budget. No? Kilos-kilos din tayo, galaw-galaw. We need to work. No? Again, work ethic. No? Look at the people of God in Thessalonians. So even si Paul, hinihimok niya itong mga taong itong to work with their own hands. And what is the result? This is amazing, no? What is the result of to work with your own hands
as we commanded you. Pinag-uutos ito ni Pablo. Now, verse 12, so that you may behave properly in the presence of outsiders. So, spiritually speaking, we need to work on, we need to work with our own hands so that yung believers, no, yung mga di mananampalataya will gain or will give respect to you. Or dito sa version na aking binabasa, dito po sa Christian Standard Bible, ay that the people may behave properly in the presence of outsiders. No? And not that, no, hindi lamang daw po yun, and not be dependent to anyone. No? Natututo kang tumayo sa iyong sarili. Kaya mga magulang, turuan din natin ang ating mga anak na tumayo sa kanilang sarili at hindi sila umasa lagi sa atin. Ituro natin sa kanila ang proper work ethic o ang importance ng pagkilos, importance ng paggalaw. These are the things that we need to level up. Our standard of living, our love principle, our outlook in life, the right perspective, the right point of view, and our work ethic. These are the things that we need to slow and at namnamin at unti-unting step by step, no, i-improve sa ating buhay. Mga kapatid, salamat po muli sa ating Diyos. And I hope and I pray that every one of us, no, lahat sa lahat na makapakikinig ng salita ng Diyos na ito, no, magkaroon po tayo ng desire to level up. And the things that we need to level up, remember the slow principle. Purihin ang ating Diyos. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po sa umaga pong ito. Salamat sa inyong biyaya. Salamat sa inyong salita. Purihin ka. Dalangin po namin ang mga salitang ito ay hindi mabaliwala. At patuloy na ito'y manamnam, ma-digest po namin. At higit sa lahat ay mai-apply po namin ito sa araw-araw naming pamumuhay. Lord, forgive us kung kami po ay nagkukulang sa inyo, Panginoon. Mayroon po kaming tendency that we become idle, that we become so relaxed, O Diyos. At dahil dito, nagkakaroon kami ng spiritual stagnancy. And Lord, I hope and I pray na nawa ay magkaroon po kami ng desire to continue to live a life that is pleasing to you. Lord, help us to make our love to be more and more, even better, O God. And Lord, we ask to have a right perspective or outlook in life. And may our life, O Lord, be filled with a passion na kung saan we need to work, we need to move, O Diyos, upang sa ganon ay mapapurihan at mapatuloy ka namin maparangalan sa aming buhay. Salamat po aming Ama. Lahat ng papuri, parangal ay aming alay sa inyo. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. God bless us all mga kapatid at naway pagpalain tayo ng Diyos. Amen. Good morning po sa ating lahat. Darako na po tayo ngayon sa ating pagbibigay. Bago po tayo manalangin, nais ko munang basahin sa inyo itong verse na to. 2 Corinthians 9:7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. So tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa iyo, Ama, sa umagang ito, O God. Salamat sa mensahe na aming narinig ngayon, O God. Dalangin ko, Panginoon, na magsilbi itong kalakasan at gabay sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Dakilang Diyos, dalangin ko po na patuloy mo kaming papatubayan at iingatan. Salamat po, Panginoon, sa mga biyaya, pagpapalang pinagkakala mo sa bawat isa.
Salamat sa kalakasan, salamat sa kagalingan na patuloy mong pinagkakaloob sa amin. Sa pag-iingat mo, Panginoon, hindi mo kami pinababayaan. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy kaming nagtitiwala sa iyo, O God, at patuloy kaming naglilingkod na may katapatan sa aming mga puso. At bahagi po ng aming paglilingkod ay ang aming pagbibigay, O Diyos. O Lord, tanggapin mo po, Panginoon, ang aming tithes and offering na ito, O God, at patuloy namin itong magamit sa ikalalago ng aming mga gawain, Panginoon, at sa ikalalaganap ng iyong banal na salita. Maraming pong salamat, O Diyos. Sa iyo po ang kapurihan. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. So yun po, maraming pong salamat sa inyong pagsuporta. At para po sa ating mga tithes and offering, makipag-ugnayan lang po tayo kay Sister Banji Esternon. O kaya naman po kay Brother Aldrin Meliano. So maraming pong salamat. Salamat po sa inyo. Let's pray. Magandang umaga po. Tayo po ay manalangin. Lord Panginoon, kami po ay narito sa iyong harapan upang makinig ng iyong mga salita. Lord, patnubayan mo po ang bawat isa sa amin at iyong lukubin ang pagmamahal. At nawa po, Panginoon, patawarin mo rin po kami sa aming mga kasalanan. Panginoon, muli po ay aking dinadalangin sa iyo na puksain mo po ang virus na kumakalat. At nang sa ganon, ay manumbalik na ang angal na aming pamumuhay. Salamat po, Panginoon, at muli kong binabalik ang matamis mong pangalan ni Jesus. Amen. Hosanna, 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 Hosanna to the King. Hosanna, Hosanna, Hosanna to the King. Oh blessed, oh blessed, oh blessed is he who comes in the name, glorious name, wonderful name, marvelous name, in the mighty name of the Lord. Hosanna, 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 Hosanna to the King. Hosanna, Hosanna, Hosanna to the King. Oh blessed, oh blessed, oh blessed is he who comes in the name, beautiful name, precious name, holy name, in the mighty name of the Lord. Hosanna, 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 Hosanna to the King. Hosanna, Hosanna, Hosanna to the King.
Kumusta kayong lahat? May bagyong padaan ngayon dito sa lab. Mabuti na lang, na-secure ko na lahat ng circuits dito sa lab. Maliban kung magkaroon ng brownout. Walang problema. Habang sinusubukan ko ibalik ang kuryente, subukan nyo rin bigyan liwanag kung saan na tayo sa Superbook Adventure natin. Oh! Infoscan sinisimula na. Destinasyon, Ehipto. Sa panahon ni Moises. Infoscan tapos na. Hi guys! Si Joy to! Salamat sa pagsama niyo sa amin nila Chris at Gizmo sa pagbisita namin kay Moises. Ang saya ng adventure na yun! Sa paglalakbay natin, narating natin ang lugar ng Ehipto. Ang Ehipto ay pinamumunuan ni Paraon. Yun ang tawag nila sa hari nila. Naniniwala mga taga-Ehipto sa maraming Diyos-Diyosan na may kakayahan din ng Paraon na kausapin ang Diyos-Diyosan na ito para sa kanila. Hindi nila alam na may nag-iisa at tunay na Diyos. Wala akong kilalang Yahweh! Hindi ko papayagang umalis sa mga Israelita! Maraming inukit na bato ng iba't ibang estatwa ng Paraon na natagpuan sa mga libingan at ibang archaeological sites sa buong Ehipto. Nung panahon ni Moises, ang mga Israelita ay alipin. Pinilit sila magtayo ng mga gusali at bodega. Ang painting na ito na galing sa libingan ng Rekmira Tebes ay nagpapakita ng ilang grupo ng alipin na gumagawa ng ladrilyo sa Ehipto. Ito ang klase ng trabaho na pilit pinagawa sa mga Israelita. Sa Gosen, itinayo ng mga Israelita ang lugar ng Rameses. Ito ang lugar na iniwan nila nung panahong iligtas sila ni Moises mula sa pagkakaalipin. Maraming naranasang pagsubok ang mga aliping Hebreyo. Pero may plano ang Diyos. At may plano rin ako. Kung makikita ko lang yung dinadaanan ko rito. Habang nag-aayos ako dito, balikan natin ulit yung mga magagandang eksena sa Superbook Adventure natin na yun. Ay, salamat. Tingnan natin kung naaalala niyo pa yung mga nangyari doon sa adventure ni Moises sa Ehipto. Naaalala niyo pa ba kung ilan yung mga salot na nangyari sa Ehipto noon? Ito ba ay A, 7, B, 2, C, 10, o D, 21? Ang tamang sagot ay C, 10. Makakapagsabi ba kayo ng 3 sa mga salot na yon? Bibigyan ko kayo ng oras para sabihin lahat ng naaalala nyo. Ang galing nyo! Naaalala nyo pa! Woohoo! Kung may nakalimutan kayo, ito yung 10 salot na nangyari. Naging dugo yung tubig. Palaka! Kuto! Langaw! Sakit sa mga hayop! Pigsa! Yelo! Balang! Kadiliman! At ang pinakahuli, kamatayan para sa panganay na anak. Infoscan sinisimula na. Destinasyon, Madian. Sa panahon ni Moises. Infoscan tapos na. Nung sinabihan ng Diyos si Moises na iligtas ang mga tao niya mula sa pagkakaalipin, ayaw itong gawin ni Moises. Inisip niya na hindi siya karapat-dapat para sa napakalaking misyon na yun. Panginoon, sa simula pa'y hindi na ako mahusay magsalita. Sino ang may kapangyarihan para maging bingi o pipi ang isang tao? At sino rin ba ang nagbibigay ng paningin at nag-aalis nito? Hindi ba't akong si Yahweh? Kaya nga lumakad ka na at tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo ang iyong sasabihin. Sinasabi ng Diyos kay Moises na huwag siyang mag-alala, na hindi siya kailangan maging karapat-dapat, na ang Diyos mismo magliligtas sa mga Israelita. Hindi ba't hindi kilala ng Paraon at ng mga taga-Ehipto ang nag-iisa at totoong Diyos? Marami silang Diyos-Diyosan. At sabihin mo sa tinatawag mong Panginoon na huwag niya akong uutusan dahil wala siyang kapangyarihan dito sa aking kaharian. Ang mga himalang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Moises ang nagpakita kay Paraon na ang Diyos ay Diyos ng sanlibutan, kasama doon ang Ehipto. Ang Westcar Papyrus, sinaunang kasulatan ng mga taga-Ehipto, ay nagsasabi tungkol sa mga tungkod ng mga salamangkero ng palasyo na naging ahas. Ang tungkod ni Moises na naging ahas ang mas makapangyarihan dahil kinain ito lahat ng ahas ng mga salamangkero. Wow! Ngayon lang ako nakakita ng ahas na kumakain ng kapwa ahas. Ang 10 salot na yun ang patuloy na nagpakita sa kapangyarihan ng Diyos sa buong Ehipto. Ang Ipuwer Papyrus, isang sinaunang kasulatan na nasa National Museum of Antiquities sa Netherlands, ay naglalarawan ng tungkol sa mga salot ayon sa pananaw ng mga taga-Ehipto.
Kaya pala takot ang mga taga-Ehipto. Dahil ang mga salot na yun ang nagpatunay sa kanila na ang Diyos ang pinakamakapangyarihan kesa sa lahat ng mga Diyos-Diyosan ng Ehipto. Nung gawing dugo ng Diyos ang tubig sa Nilo, pinakita niya ang kapangyarihan niya sa mga Diyos-Diyosan ng Ehipto na nagpoprotekta sa Nilo. Canaan, Hapi, at Osiris. Ang salot ng palaka ay insulto para sa Diyos-Diyosang si Hek, na hugis palaka. Si Hathor at Apis naman ay mukhang baka. Si Imhotep, ang Diyos-Diyosang manggagamot, ay walang nagawa sa salot ng pigsa. Si Nat, ang tagapag-ingat ng kalangitan, ay wala rin nagawa kagaya nila Isis at Set na tagapag-ingat ng pananim nila. At sa kalagitnaan ng mga salot na yon, lumapit sila sa pinakamakapangyarihan nilang Diyos na si Ra, ang Diyos ng araw. O makapangyarihang Ra, Diyos ng walang hanggang araw, protektahan niyo kami laban sa pagpapahirap sa amin ng Diyos ng pastol na ito! Siyempre, ang nag-iisa at totoong Diyos ay mas makapangyarihan kay Ra. Okay, parusa yan para kay Ra. Ang mga salot na yon ay maliit na pagpapakita lang ng kapangyarihan ng Diyos. At gaya ng natutunan ni Moises, hindi mo kailangan maging makapangyarihan kung ang kasama mo ay ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang super verse natin para sa araw na ito ay Exodo 4:10-12. Sinabi ni Moises, Panginoon, hindi po ako magaling magsalita. At sinabi ng Panginoon sa kanya, sino ba ang gumawa ng bibig ng tao? Hindi ba ako ang Panginoon? Kaya lumakad ka, dahil tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo ang mga sasabihin mo. Dumaan na ang bagyo at sumisikat na ang araw. Palagay ko magiging maganda ang araw na ito. Ito ang tanong na iiwan ko. Magtitiwala ka ba sa Diyos kahit maraming pagsubok? Hanggang sa susunod, ito si Gizmo! Out! Diyan na kayo! Hi kids! Welcome back to our channel! So kung last time, ginawa natin ang Abraham's Optical Illusion Craft, ngayon naman ang gagawin natin ay Crossing the Red Sea Craft. So ang materials na kailanganin natin ay blue, cartolina or colored paper, crayons, glue, scissors, folder or illustration board, and yung printables na sinad namin sa inyo kahapon. Ayan, so tayo na ay magsimula. Step 1. Gupitin natin ang ating blue na colored paper or blue na cartolina. Step 2. Pagkatapos gupitin, i-glue natin at idikit natin ito sa ating board, karton, or folder. Step 3. Gupitin na natin ang mga printable characters na nakuha or nakapost sa GC.
4 and final step. Kulayan natin ang mga printable characters na nakuha or nakapost sa GC. So, ito na ang ating finished product. Pwede nyo na ilakad na. Pwede na silang maglakad sa dagat. Yeah. So, pwede nyo i-send sa GC natin ang natapos nyong mga craft or pwede nyo rin naman siyang i-comment. So, yun lang. See you next Sunday! Lord, thank you po sa araw na ito. Thank you din po dahil pinagtipon-tipon mo kami at sa knowledge na pinagkaloob niyo sa amin. Nawa po ay patuloy mo kami suportahan. Ilayo niyo po kami sa sakit lalo na ngayong pandemya. In Jesus' name, Amen.